Hi, good day. I am Ansari U. Al Farouk, a social worker student from Eliana Bay Integrated Computer College, INC. And this video, I will present a scenario to demonstrate how to use motivational interviewing techniques as a social worker student. Ang ating senaryo ay ang kliyente na may problema sa paggamit ng substansya ngunit nag-aalinlangan kung titigil. Paminsang gumagamit ng cocaine at malakas uminom tuwing weekend. Kamakailan ay may mga araw na hindi siya nakapasok sa trabaho dahil sa hangover. Hindi siya sigurado kung dapat na ba siyang tumigil. Magandang araw. Maupo ka. Salamat sa pagpunta mo ngayon. Anong nag-udyok sa'yo para maparito? Sa totoo lang, pinapunta lang ako ng boss ko. Ilang beses akong hindi nakakapasok, kaya sabi niya, kailangan ko raw kausapin ang isang counselor na tulad niyo ho. Mukhang nag-aalala ang boss mo sa nangyayari. Sa tingin mo, ano ang dahilan kung bakit? Siguro, napasobra lang ang party. Pero para sa akin, hindi naman ganun kaseryoso. Naasikaso ko pa rin naman ang mga trabaho ko. Kaya mo sinasabi na hindi ito ganun kabigat? Pero alam mong may epekto na rin ito sa trabaho mo. Oo, siguro minsan napapasobra. Pero ganito lang talaga kung mag-relax. Matanong ko, anong mga karaniwang ginagawa mo tuwing weekend? Lumalabas kami ng mga tropa ko. Inom, minsan gumagamit ng coke. Pero hindi ko namang ginagawa yan sa weekdays. Pinapakita mo na may limitasyon ka. So, pinipili mong huwag gumamit kapag may pasok. Oo, sinisikap ko huwag itong makaapekto sa trabaho ko kahit may mga pagkakataong nadadapa. So, nauunawahan naman kita. So, tinatangka mong balansihin ang kasiyahan at responsibilidad mo sa buhay. Tama, pero hindi ako sigurado kung kailan ko talagang tumigil. Ano sa tingin mo ang makakapag-isip sa'yo na mabawasan o maitigil kung ano yung mga nasanayan mo? Siguro kung mas lumala pa, like mawalan ako ng trabaho o makasuhan ako. So, hindi ka pa kumbisadong kailangan mong tumigil. Pero alam mong kung lalala pa ito, baka doon ka matauhan. Sinusubukan mong tukuyin kung nasaan ang limitasyon mo. Ganon ba? Oo, parang ganon. Sa tingin mo, ano yung positibo at negatibong epekto ng lifestyle mo ngayon? Positibo para sa akin is masaya, social, nakakawala ng stress. Sa negatibo naman ata para sa akin is hangover, gastos, minsan sobrang anxiety. Ang galing mong maging tapat sa sarili mo. Hanga ako sa iyo. Hindi madaling pag-usapan ang mga ganitong bagay. Salamat. Hindi ko naman ito madalas na napag-uusapan. Mukhang nagsisimula ka ng pag-isipan ang epekto nito kahit hindi ka pa sigurado kung gusto mong magbago. Oo, parang nakakatulong ang pag-uusap na to para mailabas ko ang aking emosyon. Ngayon, naibahagi mong may mga bagay kang nai-enjoy sa mga ginagawa mo, pero may mga epekto na ring hindi mo gusto tulad ng anxiety, gastos, at epekto sa trabaho. Hindi ka pa sigurado kung titigil, pero bukas ang iyong pag-iisip kung ititigil mo ang iyong mga ginagawa. So, maaari ba kitang imbitahan ulit para sa pagpapatuloy ng pag-uusap natin? Sige,
okay lang kung yun ang makakabuti para sa akin. Paano ginamit ng counselor ang reflective listening? Ang social work ay gumamit ng reflective statement upang ipakita na naunawaan niya ang mga sinasabi ng kliyente niya. Halimbawa, noong sinabi ng kliyente na hindi niya iniisip na seryoso ang problema pero alam niyang maipikto sa trabaho niya. At sinagot naman ito ng social work ng kaya mo sinasabi na hindi ito ganun kabigat, pero alam mong may epekto na rin ito sa trabaho mo. Ito ay nagpapakita ng empathy at encouragement na mas malalim ng pagninilay mula sa kliyente. Anong affirmation ang epektibo sa pagbuo ng rapport? Ang social work ay nagbigay ng positibong puna sa mga kilos ng kliyente na nagpapakita ng responsibilidad at katapatan. Nang sinabi ng counselor ng ipinapakita mo na may limitasyon ka. So, pinipili mong huwag gumamit kapag may pasok. Ang mga ganitong affirmation ay nakakatulong upang maipakita sa kliyente na may mga positibong aspeto pa rin sa kanya at hindi siya hinuhusgahan. May napansin ba kayong change talk mula sa kliyente? Meron. May mga pahayag ang kliyente na nagpapakita ng ambivalence, pero may pagbubukas sa pagbabago. Tulad ng mga sinabi or pahayag ng ating kliyente ng siguro kung mas lumala pa, like mawalan ako ng trabaho o makasuhan ako. Oo, parang ganun. Ipinapakita ng kliyente na handa siyang pag-isipan ang pagbabago. Kumusta ang pakiramdam ng kliyente? Nakaramdam ako ng kaluwagan habang nakikinig siya na hindi niya ako hinuhusgahan. Parang naging bukas akong magsalita dahil hindi niya ako pinipilit. Pero tinutulungan niya akong makita kung anong epekto ng mga ginagawa ko. That will be all. Diyan lang nagtatapos ang senaryo How to Demonstrate Use Motivational Interviewing. Muli, I am Ansari U. Alfarog, BSSW from Eliana Bay Integrated Computer College, INC. Bye-bye!